Finish na. Siya ang lahat. Heto na. Kakapasok lang breaking news gagawin. Marcoleta para hindi. Ano yun? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito, Pinoy Balitang TV. Pinoy TV. Okay. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. At pag-uusapan po natin ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Kung ano na ba talaga ang kanyang status sa kanyang kaso, makukulong na ba siya? At tama lang ba na yung ginawa ng ombudsman sa kanya? So para malaman natin yung mga legality nitong nangyari kay Senator Marcoleta, pakikinggan natin yung mga legal experts, especially itong mga magagaling na mga attorney, no? Especially itong si Attorney Neil Abayon. Pakikinggan natin 'yan ang patungkol kay Senator Marcoleta. At itong si Attorney Raymond Bato, okay, na sinabi niya ang solusyon sa kaso versus Marcoleta inilahad niya kung ano ang pwedeng gawin ni Senator Marcoleta at ano yung posibleng mangyari kay Senator Marcoleta. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa ating channel sa Ayan, YouTube like, Walang Bayan. share, Yan, and updated pa kayo subscribe sa mga breaking news at sa mga maiinit na balita na inilahad natin araw-araw. Okay? O, ito, unahin muna natin itong si Attorney Ayan. Raymond Bato sa sitwasyon po ni Senator Marcoleta. Ito po, pakinggan natin. So, ang mangyayari niyan is that surrender sila, kulong muna siya, then file a motion to quash. Of course, the prosecution would also fight it out. No, it is not quashable. So, kailangan po, meron talagang matibay na reason sa pag-file the motion to quash para ma-immediately resolve. Yan ang pinakamabilis, no? And I think it may be resolved in, opinion ko lang to, siguro in a month's time. Pero tatakbo na ang impeachment proceedings ni BP Inday. Marami na siyang hindi na masalihan doon. Now, another remedy... ang concern niya dito, makakadalo ba si Senator Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara? Kasi importante na nandiyan po si Senator Marcoleta para maipaliwanag ng technicalities ni Marcoleta sa taong bayan. Kasi she is only one of the senator judges. Ang problema, mukhang hindi na makakadalo si Senator Marcoleta sa impeachment ni BP Sara. Kasi nga alam naman natin ngayon, 'di ba? Is inano na siya. No, sana magkaroon pa rin ng partisipasyon, pero parang sa totoo lang, no, parang yung nangyari kay PRRD nung eleksyon, 'di ba? Tayo abot natin 'yun eh. Kumbaga, tinanggal si PRRD nung panahon ng eleksyon para humina ang mga ini-endorso ni PRRD. Para hindi manalo. Syempre, kapag nandiyan si PRRD, lalong lalakas yung mga yun. So, ang ginawa, pinahuli si PRRD, wag na tayong mag ng katwiran na hindi kaya namin pinakuha si PRRD sa dahil kaya namin dinala doon sa ICC yan kasi may kaso yan sa ICC. Coincidence naman, parang ganun, coincidence na kung kailan mag-i-eleksyon, kung kailan malapit na, saka pinadala si PRRD sa dahig. What a coincidence. Diba? Kasi kung talagang gusto nyo kasuhan si PRRD, kung talagang gusto nyo talagang pilayin, kung gusto nyo talagang anuhin siya, kung malakas ang ebidensya niya sa ICC na dapat talaga siyang hulihin, di dapat noon pa. Diba? Bakit pa natin pinagkatagal-tagal na malapit na yung eleksyon noong 2025? Diba? Tapos pangalawa, eto, isa-isang nauubos, isa-isang nawawala, lahat ng mga pwedeng pumabor kay BP Sara. Diba? Ano to? What a coincidence uli.
Na parang lahat sila nawawala. Lahat sila pinapakulong. Napaka-eksakto naman sa panahon ng impeachment ni BP Sara sa trial niya. 'Di ba? Kung may mga kaso sila Marcoletang ganyan, sila Jinggoy, sila ano, 'di ba dapat dati pa? Dati nyo pa sana inusisa yan, hindi nyo na pinagkatagal-tagal ngayon yan. Bakit kung kailan si BP Sara ay magkakaroon na ng impeachment trial, bakit kayo gumawa ng ganitong hakbang? Ano sasabihin nyo? Sige, bigyan ko kayo ng katwiran. Kasi mga nangurakot yan. Kasi may mga ganito. Kung alam nyo na pala sa sarili nyo, bakit dati hindi nyo pa inaksyonan yan? Kaya naman tayo napapag-isipan na pinupolitika natin lahat ng bagay eh. Kaya ako nalulungkot ako sa nangyayari. No, minsan iniisip ko, nawawala na ako ng pag-asa na baka si BP Sara ma-impeach. Wag naman sana. Kasi ganyan na yung ginagawa nila. Kumbaga, pinipilayan si BP Sara, inuubusan ng kakampi. Alam naman natin si Senator Marcoleta, isa yan sa pwedeng maging tagapagsalita ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Dahil alam natin yung ginawa ni Senator Marcoleta nung panahon na si Sara Duterte, si BP Sara, ay nandudoon sa Kamara at alam natin kung sino ang dumidepensa sa kanya kundi si Senator Marcoleta. Ngayon, ayaw nilang maulit siyang ganyan. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Nasasabihin nyo sa akin na, sa amin na, hindi, may kasong plunder yan. Pwede nyo naman gawin dati yan eh. Bakit ngayon pa? Diba? Bakit hindi nyo inaksyonan ngayon? Tapos syempre, yung flood control issue na yan. Kung kailan iniimbestigahan ng flood control issue, kung sino yung mga nagbubukas ng flood control issue, bakit sila yung nakakasuhan? Pero yung mga hindi interesado sa flood control issue, yung mga walang pakialam, at minsan nababanggit pa ng mga testigo, bakit hindi nyo pinapakailaman, pinababayaan nyo lang? Okay? Alam naman natin kapag nandiyan si Senator Marcoleta, talagang susuriin niya ng mabuti kung ano yung mali at tama during the impeachment trial. Okay? So sabi ni Attorney Raymond Bato, ay posibleng merong chance na some of the hearings ay wala po si Senator Marcoleta. At kung ano man ang magiging mangyari ay late na makapagdalo itong si Senator Marcoleta. Yan bang ibig niyang sabihin dito? Nagawa yung iba is that pag once na na-arrest na or nag-surrender, mag-file sila ng tatawag na petition for bail. Matagal yan. Kasi kung mag-file sila ng petition for bail, mag-hearing. You have to present evidence. Ang prosecution will be presenting evidence. And magpo-cross-examine. Parang nagkaroon ng trial proceeding ba for purposes of determination on whether or not i-grant ang bail. Take note that even if it is a non-bailable offense, when the evidence of guilt is not strong, the accused may file a petition for bail. Ibig sabihin, hindi na siya a mandatory or a matter of right. It is now a matter of discretion by the court whether to grant it. Yan. So, malinaw yun ha. Malinaw yun. Ayan. Simulan natin sa Plunder umpisa. exactly, na-file na kanina Yes. po, no? At Yes. ang sinabi dito, basahin ko lang itong statement ng Office of the Ombudsman after ng filing. Yes, po. Ang sabi dito kasi, the evidence includes 3 cash donations totaling to 75 million pesos, undeclared in Senator Sal-en and campaign finance report. This leaves our office no discretion to look away. Okay? The senator has publicly confirmed receiving money and they can be stipulated on the onset of trial. What remains question is next dito, ang sinabi din niya, nag-mention din daw ng termino itong si Senador Marcoleta na utang na loob. Pero para sa kaalaman ng lahat, para mahimay natin, sa plunder law, ano ba yung mga paglabag, no, na maikukonsidera na plunder, attorney? Yes, ganito po yan. Ang plunder law natin under Republic Act 7080, no? It is committed kasi when ang public officer nag-accumulate, no, nag-amass siya ng ill-gotten wealth amounting to at least 50 million, no, through a combination or series of overt criminal acts. So kung titingnan natin yung 75 million na donation sa kanya, pumasok doon sa threshold na 50 million. Pero yung 50 million na amount is very important, no? Pero threshold lang yan siya ng ating plunder law, no? So ang prosecution, kailangan po nila establish na ombudsman na ito pong wealth na ito o ito pong nakuha na pera ni Marcoleta was acquired through one of the unlawful acts listed in the plunder law. And I understand that what they are trying to prove is yung indirect bribery, no? So it means that yung theory nila na kapag yung 75 million was acquired through indirect bribery, then kailangan po yung batas na yan, yung
the batas ng indirect bribery under the revised penal code must be proven. Yan po yung tinatawag natin na predicate crime. Hindi po mag-exist ang plunder kung hindi po na-violate yung nasa listahan ng plunder law natin kung ano-ano po yung mga kaso na nagawa or nakamit at umabot po sa 50 million threshold. No? So, kung wala pong indirect bribery here, yung plunder charge against Marcoleta will not hold any water. So, with that, hihimay-himayin po natin yung elemento ng indirect bribery para tingnan natin kung may indirect bribery o tumabot ng 50 million, plunder siya. Yan. Sa batas natin, Article 211 of the Revised Penal Code, yung elements po ng indirect bribery, number 1, the offender is a public officer. Okay, pasok si si Marcoleta dahil congressman siya at the time. Number 2, the offender accepts a gift. Okay, pasok din kasi may donation nga na natanggap. And number 3, the gift is given by reason of his office. Yun ang mga elemento na yun, ang problematic sa stand ng mga prosecution. Kasi, how can they prove that it was given na by reason of his office? Ibig sabihin, meron po siyang pagtanggap ng pera na meron pong kapalit. Parang sort of saying, no? Because the gift must be given by reason of this office. Di nila Ito pong lahat ng mapapatunayan element yan. na ito must concur. Kapag isa ay wala nito, then the crime does not exist. Kung walang indirect bribery, wala pong plunder case. No? Correct. So ano po ba So ibig parang mahina naman talaga. sabihin ng by reason of his office, Admar? Yung by reason of his office means that the public office itself must be the reason why the gift was given. Dahil congressman siya, binigyan siya, at yun pong posisyon niya doon as a congressman, meron po siyang, yung nagbigay is may mapatanggap po siya na benefit from that is the meaning ng by reason of his office. The office must be the legal cause of the transfer. Yan po yung heart, no, of indirect bribery. Without this element, the law cannot punish the acceptance of the gift under the Revised Penal Code, Article 211. So hindi nagtatapos doon sa pagtanggap. Hindi. Dapat merong pagtanggap tapos merong matatanggap yung nagbigay ng Yes. in return doon sa pagbibigay mo ng ano. Yes po. And it's clear, walang namang natatanggap na in return si Senator Marcoleta. Kasi ang nangyari niyan is I mean, wala silang, yung mga nag-donor ba, yung mga nag-donate, wala silang natatanggap in return. Kasi tinulungan nga nila si Marcoleta. binigay dahil Congress Kumbaga parang wala namang hinintay na kapalit. 'Di ba? Parang tumulong lang kami sa iyo pero hindi kami naghihintay ng kapalit at wala namang binigay na kapalit si Senator Marcoleta. Yun yung minamasama nila. 'Di ba? Baka naiinggit sila kasi ang laki-laki ng binigay kay Senator Marcoleta. Ang daming tumulong, 'di ba? Kasi posibilidad 'yan, syempre, 'di ba? Alam nila ng mga panahon na 'yun kahit sabihin natin na parang underdog kasi si Senator Marcoleta noon lumaban ng eleksyon 'Di ba? Pero kita mo naman nanalo siya ng senador. Kasi bihira lang talaga yung mga congressman na nananalo bilang senador Pwera na lang talaga kung meron kang pinatunayan kasi meron mga congressman dyan na nag-a-ambisyon maging senador pero hindi naman nagiging senador. Si Senator Marcoleta lang ang nagwagi. Kasi dahil sa mga pinakita ni Senator Marcoleta kasi hindi naman porket na dapat pinapakita mo na talagang kahit sabihin natin na congressman ka, ano ba ang ginawa mo sa pagiging congressman mo? Ang daming ginawa ni Senator Marcoleta nung siya ay congressman pa lang. Ang dami niyang pinatunayan. Ang dami niyang nilabanan. Ganun yan. Kumbaga yung prinsipyo, pinakita niya. At yun din ang naging tulong sa kanya. At isa pa, yung mga tulong nung kampanya. Hindi naman, wala namang binabalik si Senator Marcoleta sa kanila. Nung nanalo si Senator Marcoleta, di ba? man ka. At dahil noon is that meron akong ma-expect na ma-receive sa'yo. So actually, napanood ko yung statement ni Clabano, yung spokesperson, na this is the first time ng private funds, no? Kasi they are trying to say conflict of interest, no? So ibig sabihin, para me, nabibend na naman ang law sa pag-i-interpret nito. Remember, yung campaign funds, Usong-uso naman kasi yung bendan law ngayon Pinauso na nila yan. Kumbaga ang batas ngayon hindi na umiiral. Ang batas ngayon sila-sila na lang. are given by reason of candidacy. Hindi po siya given by reason of the office. Correct. Campaign contributions are fundamentally different. No? Ito ay binigay po to support election activities. No? Ang purpose is to fund advertisement, rallies, Correct. campaign logistics, and other lawful political activities. No? So, the reason for the donation is in fact not the office na congressman siya. The reason is the campaign. Paano magkaroon ng plunder niyan? So, since the money is given... Yung kampanya kasi yun Hindi naman nung panahong congressman siya di ba? Ewan ko ba kung saan napupulo talaga ni Boying lahat ng mga naglalaro sa kanyang isip. Lahat ng mga kasong ikinakaso sa kanila. Di ba? Sa totoo lang, alam naman natin yan, ombudsman na ginagawa mo lang ang iyong tungkulin.
ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Di ba? Sabi mo yan, ginagawa ko lang ang tungkulin ko, ginagawa ko lang ang trabaho. Pero para saan ba yan? Sa taong bayan? O sa isang kaibigan? Yun ang matindi ron. Yun ang nagiging tanong dyan. Saan ba? Uulitin ko. Sa taong bayan ba? O sa isang kaibigan? Mahirap kasi yan, ombudsman, kapag sa isang kaibigan. Diba? Yung tipong kailangan kitang pagbigyan. Yun yung sinasabi natin na in return. Nasa pwesto ka, kundi dahil sa akin. Kaya pwede kang magbalik sa akin in return. Yan ba, in return? Pagkatapos mong gawin ang lahat sa akin, gagawin ko din ang lahat para sa iyo. Kaya, alam natin, nagtatrabaho ka lang. Di ba? Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Kanino? Sa taong bayan o sa kaibigan? Yes! Even because the person is running for office or seeking re-election. So this makes the transaction electoral in character. Kaya nga, nung nag-decision ng Comelec on this point, and wala naman nakitang violation, dapat na-respeto na po ng ombudsman yon. So ibig sabihin, the third element here has failed, no? And because this is truly campaign money po, Admar. Opo, kumbaga... So ang isa sa mga elemento sa plunder, mahihirapan talaga ang prosecutors dito. parang wala din siyang mali siya kasi nagbayad pa ng donor's tax. Yes, even if sasabi nila after the fact daw yun siya, hindi Halata talaga na ginagawan lang siya ng kasalanan. Ginagawa pa rin yun siya ang punto doon. But the fact is that it is not already within the domain of yung plunder case, no? Siguro may Yung ibang kay Jinggoy kasi, kasi alam naman natin may plunder si Jinggoy. Pero sa tingin ko naman ngayon, wala namang ginagawa si Jinggoy. Talagang kinasuhan lang si Jinggoy. Pero kay Senator Marcoleta talaga, napaka-imposible. Napaka-imposible na siya ay talagang gagawa ng ganyan. No? Halos siya na nga yung dinidiin si Senator Marcoleta nung mga nasa pwesto lalo si Anteclair. Nako. mga violation about dun sa mga ibang bagay, but not here, not plunder case. It cannot be the plunder, it cannot be plunder kasi in the first place as a predicate Hindi pasok crime. sa plunder kasi wala naman siya sa katungkulan Hindi naman siya senador tapos nagkakaroon ng mga ganong pera-pera. Wala naman siya sa katungkulan eleksyon yung mga panahon na yon. Ano naman koneksyon nun? Talagang ako gusto ko talaga magtanong sa iyo, Ombudsman Boying, saan mo ba nakukuha lahat ng mga imahinasyon sa isip mo? Ang galing kasi, ang galing niya mag-isip. Ang galing, sa sobrang galing niya mag-isip, ang daming butas. Time ng indirect bribery, wala po yun. Pero attorney, once ba na nailabas na ng Sandigan Bayan ang kaso or naipausad na doon sa ng ombudsman papunta sa Sandigan Bayan, nag-file na doon sa Sandigan Bayan, automatic ba na may warrant na yan? No. Ito maganda ngayon sa ating rules of criminal procedure, which I behoove the Sandigan Bayan to take into consideration. You see, before the issuance of a warrant of arrest, the Sandigan Bayan is required to determine whether or not there is a probable cause to issue it. Now, it can motu proprio dismiss the case upon finding na ang criminal information is defective and there is no reason for the issuance of a warrant of arrest kasi nga walang probable cause for plunder. Hindi po yan siya motu proprio. Although, 95% all the time, kapag may pinile po ang DOJ, for example, sa regular courts, sa aming experience, is that issue kagad yan ng warrant of arrest. Parang, okay, the clerk report, parang it's a ministerial process na nangyayari, no? Diyan, papabayaan na lang po, mag-file na motion to quash later on ang defense and everything. But here, it has reached a certain yung magnitude wherein alam na ng Sandigan Bayan ito na pinag-uusapan na ito, siyempre because of the rally ng INC, tapos yung mga reklamo sa social media. So, ibig sabihin, it has gained so much importance at saka yung natapon pong issue sa public, no? So, they will be careful in determining on whether or not to issue a warrant of arrest. No? So, I think that it behooves upon them na dapat talagang check nila kung talaga bang may probable cause to issue this warrant of arrest. Otherwise, kung wala, then they have to deny it and probably dismiss the plunder. Ibig sabihin po kasi, hindi man automatic tatanggapin niya, no? It would be the court itself, motu proprio can do it. No? Kasi ganyan po ang dapat na sa rules of court, no? Sa criminal procedure. Pero, pagpalagay natin
na merong lumabas na arrest warrant po, attorney. Meron na. Ilang Kanina buwan raw. o taon ba bago ma-resolve yung kaso na yan? Pag umusad-usad na yung maglalatagan na yung trial na. Kasi Lunes na po, Ito, maganda yung tanong ni Admar dito ha. yung impeachment trial mag-uumpisa. Yes. Katulad And ng yes. posibleng lumabas na. umabot ng hanggang February. Baka naman yung kaso na kinaharap ni Marcoleta, kung sakaling merong warrant of arrest niya na lalabas, baka natapos na yung impeachment trial, baka hindi pa tapos yung kanyang trial. Correct. Totoo po yan. Because actually, ang proceedings po ng korte, merong time, no? At saka, considering the fact na marami silang hini-hear na ibang cases na i-file sa kanila, it may take time to resolve that, no? I think it may take months, no? Kasi depende po sa Months. arguments ng mga abogado ni Marcoleta. Kasi, Tagal din pala, no? number one, if they will file a motion to quash, baka but before filing a motion to quash, kailangan muna siya mag-surrender or dapat ma-aresto siya para maka-acquire ng jurisdiction po yung korte. Otherwise, any motions that will be filed, hindi po yan papakinggan, no? Because how can we hear when you are not yet in the jurisdiction of the court? So, ang mangyayari niyan is that surrender sila, kulong muna siya, then file a motion to quash. Of course, Okay. the prosecution would also fight it out. No, it is not quashable. So, kailangan po, meron Kaya talaga makulong pala muna siya, no? ang matibay na reason sa pag-file ng motion to quash para ma-immediately resolve. Yan ang pinakamabilis, no? And I think it may be resolved in, opinion ko lang to, siguro in Sa totoo lang, kasi sa nangyayari ngayon, mga katunay, nasarapan sila eh. No? Nasarapan sila sa ginawa nila kay PRRD. O nagawa natin kay Digong yan eh. Pwede naman nating ulit-ulitin yan sa iba. Kasi umubra eh. Nakalusot yung kay Tatay Digong, di ba? Nakalusot yung ginawa nila. So, gagawin at gagawin nila yan paulit-ulit. So, parang yan na yung pinakamagiging panlaban nila sa mga kalaban nila eh. Yung pagpapakulong. Di ba? Kung kay PRRD nga nagawa nila sa iba pa. Oh. Kaya hindi lang yan. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang si Marcoleta. Magsusunod-sunod pa yan. Di ba? Kung ikaw lalaban at lalaban ka. Oh, kita nyo naman yung mga hindi na lumaban. Oh, si Villanueva nga, mas nauna pa kay Marcoleta, pero si Villanueva wala na eh. Hay-hay na. Pasayaw-sayaw na lang. Oh, si Chis, pa-heart-heart na lang. month's time. Pero tatakbo na ang impeachment proceedings ni Dipinday. Marami na siyang hindi na masalihan doon. Wala. Now, another remedy ginagawa. Yun naman talaga ang ano eh. Yun naman talaga habol dun eh. Yung mawala yung presensya ni Senator Marcoleta doon dahil talagang maraming maiinis kay Senator Marcoleta roon. Alam naman natin sa Senado, maraming napipikon kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Hindi ko sinasabing napipikon lahat ng senador. Ang mga napipikon sa kanya doon, yung mga taong ayaw sa kanya, yung mga taong lagi niyang binabasag at binabara. Alam niyo na kung sino-sino yung mga katunay. 'Di ba? Kung tutuusin nga kung hanggat maaari na wala si Senator Marcoleta doon, gusto nila yun. Para matahimik ang mga buhay-buhay nila, yung mga binabasag ni Senator Marcoleta. Diba? Siguro tuwang-tuwa ngayon yung mga walang ya doon. Ay, salamat. Wala yung bumabasag sa akin dito. Pag nandito yun, malamang ko, basag ako, impeachment, babasagin ako. Ang iba is that pag once na na-arrest na or nag-surrender, mag-file sila ng tatawag na petition for bail. Matagal yan. Kasi kung mag-file sila ng petition for bail, mag-hearing. You have to present evidence. Ang prosecution will be presenting evidence. And magpo-cross-examine. Parang nagkaroon ng trial proceeding ba for purposes of determination on whether or not i-grant ang bail. Take note that even if it is a non-bailable offense, when the evidence of guilt is not strong, the accused may file a petition for bail. Ibig sabihin, hindi na siya a mandatory or a matter of right, it is now a matter of discretion by the court whether to grant it. So, in involving cases on non-bailable offenses, kung wala namang charges na tama, file sila ng petition for bail. However, atatagal yun bago i-determine, no? So, ang tingin ko, ang pinaka-fastest way would be a motion to quash the criminal information, no? Dahil walang plunder charge, no? And that would be take about a month's time or pinakamabilis yun para to resolve. Kaya nga sabi ko, muna yung kaso na hindi siya makapag-participate. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun. Binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV at syempre si, attorney ba yun? Si attorney. At syempre sa SMN na ito. Ayan. Ano ba ito? Hindi ko mabasa, ang liit kasi. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.